Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabi mo sa katabi mo, a blessed morning to you. Ayan. Dapat umpisahan natin na masaya. Umpisahan natin na may ngiti sa ating mga labi sapagkat ang magtipon-tipon na ganito, ito po ay plano at nais ng Diyos na magsama-sama tayo upang pagsaluhan ang mensahe ng Panginoon. Tayo po ay muli sa manunumbalik sa ating series title na Victorious Life. Ito po yung matagumpay na buhay na matatagpuan natin sa aklat ng Juan 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bunga na nananatili. Sa ganon, anuman ang hingi nyo sa Ama, sa pangalan ko'y ibibigay niya sa inyo. Ito pong sinasabi sa atin ng Panginoon na tayo pinili niya. Kaya itong serye natin, napakahalaga po na alam natin yung identity mo. Bilang mananampalataya, dapat po alam natin yung pagkakilanlan natin bilang mananampalataya. Kasi po, ang sinasabi po dito sa Juan 15, tayo po'y pinili ng Diyos at binibigyan po tayo ng Diyos na mabless, mamunga. At ang pamumunga ito ay magbigay sa atin ng may saysay na buhay, may halagang buhay. Yan po ang plano ng Panginoon. At ito po sa pamamagitan ng relasyon natin. Kaya yung identity natin bilang mananampalataya ay napakahalaga po. Kasi po bilang mananampalataya, ibig sabihin may relasyon po tayo sa ating Panginoon. Kaya po sabi, anuman ang hinyo sa Ama, sa pangalan ko, ibibigay niya sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Tuwing po tayo nananalangin, in Jesus' name we pray. Kaya may ugnayan po tayo, yung ating identity o pagkakakilanlan bilang mananampalataya ay napakahalaga po. Ano po? Kaya dapat po maintindihan natin, ano po ba yung pagiging isang mananampalataya? Pag sinabi ko po dito, kung sino yung po maging gusto maging talunan, gusto po ba? Sabi nga, ikaw, gusto niyo po ba maging talunan? Wala, ano? Walang sasabi, gusto mo maging talunan? Wala. Ang gusto natin lahat maging matagumpay. Amen? Kasi yan po ang layunin ng Diyos, yung maging matagumpay tayo sa lahat ng ginagawa natin. Pero ilan lang, mahirap din ang may pinagdadaan. Hindi naman lahat tayo may magandang pinagdadaan. Pastor, hindi mo lang naiintindihan kasi ako may pinagdadaanan. Ano po? Talaga po may ganung sitwasyon. At bilang po mananampalataya, hindi po tayo exempted doon. Lalong-lalo na po yung mga tao na may pinagdadaanan. Meron po isang conference, may nangyaring ginanap po doon, at merong bago nagsimula yung conference, meron nagbigay ng liham. Hindi ko na po nailagay dyan, babasahin ko na lang po. Ano? Pakinggan nyo na lang po. Ganito po ang liham. Mahal kong Diyos, nasaan kayo? Paano nyo po ako nakikita pero hindi nyo po ako tinutulungan? Sobra ako nasasaktan. Hindi ka talaga nagmamalasakit. Kung talaga nagmamalasakit ka sa akin, huwag mo na ako hintuan at hayaan mo ako mamatay. Mahal kita pero parang napakalayo mo. Hindi ko kayo marinig. Hindi ko kayo maramdaman. Hindi ko kayo makita. Naniniwala ako sa inyo, Panginoon, pero mas nararamdaman ko sila. Naririnig ko sila at narito sila. Alam ko na totoo ka, O Diyos, pero parang totoo sila ngayon. Kaya tulungan mo ako maniwala sa iyo, Panginoon. Bakit hindi mo sila pahintuin? Pakiusap, Panginoon, kung mahal mo ako, hayaan mo na lang akong mamatay. Tapos sa baba po, naliligaw na tupa. Kaya po, alam niyo po, maraming tao ngayon, lalo ng mga kabataan, may struggle mentally. Hindi mo naramdaman, parang may nagbubulong. Wala ka ng pag-asa. Pangit-pangit mo, bobo ko nga eh. Di ba? May ganun. May mga sitwasyon na tayo marami naririnig, katulad ng may lihim na ito na nakalagay dito, wala po silagay na pangalan, kundi naliligaw na tupa. Lost sheep. Ibig sabihin, hindi po, meron tayong kalaban, lalong espiritual ang labanan, meron po nagsasabi sa atin yan. Naku, wala ka ng pag-asa. Marami tayong naririnig, nagtinig na hindi magagandang bagay ang sinasabi sa atin. At mga nakakatakot na bagay ang kanilang sinasabi. Magpakamatay ka na lang. Kasi wala naman Diyos. Kung may Diyos, bakit hindi ka tinutulungan? Kung may Diyos, bakit hindi ka naririnig? Di po ba? Yan yung mga sinasabi ng mga small voices na galing sa kaaway. Kaya po mahalaga po na maintindihan natin kung ano identity tayo. Na tayo po ba'y makikinig sa mga sinasabi ng mga kaaway na ito na nagbibigay sa atin ng takot, nagbibigay sa atin ng bagay na
ay hindi naman talaga totoo ang Diyos eh. Katulad yung lihim nito. Kaya yung nangyari sa conference na yun, nagkaroon po sila ng madalian, biglaan na survey sa lahat na nasa conference. Hindi nyo po ba alam doon sa survey na nangyaring yun? Ang depression ay mayroong 57%. Ang taas, ano? Ibig sabihin, maraming tao ang nakakaranas ng depression. Nasasabihin, wala na akong pag-asa. Kaya magpapakamatay na lang ako. Wala namang kwenta tong buhay ko eh. At ang nangyari po, ang anxiety o lagi may alalahanin ay 54%. Ibig sabihin, marami pong tao ang lagi nag-aalala. Paano na yung kakainin ko bukas? Paano na idadamit ko? Paano na kung wala akong pamasahe? Paano na ang dami natin takot? Nandiyan na naman si Judith ng kuryente, ng tubig, o etc. Ang dami pong nag-aalala. Ang fear, 49%. Ibig sabihin, maraming takot. May nangyari lang din, takot na. Paano na? Ayun na ba ang pagbabalik? Takot na takot. Marami tayong kinatatakutan. Yan po ang realidad na nangyayari at yan po ang ginagamit ng kaaway sa atin. Ibinubulong, anger, 55%. Maraming tao ngayon ang puno ng galit sa puso. Puno ng galit. May nangyari sa sitwasyon sa isang sa bansa natin, galit na galit. Sinisisi ang ating gobyerno, sinisisi yung kapitbahay. Maging ang sarili natin, sinisisi natin. Galit na galit tayo. Tormenting thoughts, ito yung mga bagay na nagpapatorment sa ating mga bagay, pinapasok ng kaaway, bobo kasi. Wala kang kwenta. 50% po yun. Nakakaranas sa mga tinotorment yung kaisipan. Ano po ba? Negative habits, 53%. Yung mga negative, yung pumasok ang January, di ba? Magpapapayat na ako. Pero nakakita naman sarap. Balik na naman sa dati. Di ba? Mag-pray and fasting na ako. Pero pag hindi ko kaya eh. Ganun mga habits, yung mga ginagawa na natin pero nahihinto tayo, balik na naman tayo. At panghuli pa yung self-esteem, 56%. Mababang pagtingin sa sarili. Wala naman akong pinag-aralan eh. Nanggaling lang naman ako sa mapilyang mahihirap. Galing naman ako sa isang sitwasyon na hindi nanaisin ng iba. Kaya naintindihan po ba natin kung mahalaga yung ating pananampalataya, yung ating identity o pagkakilala bilang mga mananampalataya, lahat po tayo nakakaranas niyan. Pero ang mahalaga po, pag nararanasan natin to, alam natin na mapagtatagumpayan natin to. Ano po? At minsan nasasabi nga natin, totoo pa ba kaya may Diyos pag tayo nakakaranas ng ganito? Even a Christian, Lord, totoo ka ba talaga? Di ba, minsan naranasan, ayoko na mag-church. Ayoko nang magbasa ng Bible. Ba't ako Christian? Ba't nakakaranas pa ako ng ganito? Alam niyo po, may isang kwento. Alam niyo po ba yung layang-layang? Yung ibon na layang-layang? Sino nakakaalam? Yung swallow. Yung lunok. Ay, hindi. Yung layang-layang. Alam niyo po ba yung ibon na ito? Wala kasi yata sa Pilipinas ito. Yung ibon na ito, sinasabihan din songbird. Kasi po ito yung ibon na pag sila po ay nagko-courting o naliligaw, kumakanta sila. 2 to 4 minutes. Pag may mates naman sila, ganun din, maingay. Kaya nga songbird sila. Pero yung nanay po na layang-layang, meron pong bad habits. Mahilig po siya tinutulak yung anak niya. Nasa pugad. Nasa pugad yung anak, syempre nandun eh. Tinutulak niya. Syempre yung mga anak natatakot. Kasi nga, inakay eh. Tinutulak niya talaga hanggang mahulog. Siyempre, yung inakay, takot yan eh. Hindi naman siya nakaranas sa paglipat. Kaya pag tinulak siya ng nanay niya, siyempre yung pakpak niya, gaganon-ganon, hanggang makalipad na sila. Alam niyo po ba, bakit kailangan mangyari yon? Dahil yun po kanilang nature. Kailangan po o kalikasan nila yon. At nature nila lumipad at umabot dun sa ulap. Yan po ang nature nila. At sa atin bilang mananampalataya, huwag kang maging talunan. Hindi yan ang nature natin. Ang nature natin ay isa maging overcomer, yung more than conqueror. Ano po sinasabi sa Roma 8:37? Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kaya natin pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. We are more than conqueror. Yun po ang nature natin. Hindi po tayo ang nature natin talunan katulad ng layang-layang. Ang nature po nila ay lumipad.
Kaya nung siya itinulak ng kanyang nanay, lumipad po kasi yun po ang nature nila. Ang nature po ng mananampalataya, ang nature po ng nagtitiwala sa Diyos ay nature na maging more than conqueror, maging tagumpay sa buhay. Amen? Yun ang nature mo. Sabi mo sa tabi mo, yun ang nature mo, yun ang pagkakakilanlan mo. Doon tayo itinalaga ng Diyos na maging matagumpay sa ating buhay. Kaya sabi mo sa tabi mo, higit ka matagumpay. Higit ka matagumpay. Yan ang nature mo eh. Yan ang pagkakakilanlan mo. Kaya natin magtagumpay sa buhay dahil sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga doon sa verse, di ba? Sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit anuman ang kalalagayan mo, kung ikaw may depression, may anxiety, totoo po lahat yan. Pero dahil nga meron kang Diyos, meron kang Panginoong Jesus na ang binibigay sa iyong identity ay yung more than conqueror, tagumpay ka. Hindi mo isipin magpakamatay. May isipin mo siguro mamatay para sa Diyos. Amen? Pero hindi mo iisipin mo. Kaya ngayon, ang mensahe ng Panginoon, ang matagumpay na pananampalataya ang nagbibigay ng matagumpay na buhay. Victorious faith brings victorious life. Kung meron tayong matagumpay na pananampalataya, hindi pwedeng hindi ka bigyan ng matagumpay na buhay. Yan po ang katotohanan. Ano po ang sinasabi sa unang Juan 5:4? Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo, na pagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga anak ng Diyos. Sino po yung mga anak ng Diyos dito? Pakitaas ang kamay. Amen. Yung mga mananampalataya o Christian, yan po ang binigay sa atin ng Panginoon na maging more than conqueror. Na matagumpay tayo kapag ang ating pananampalataya ang ating ginagamit. Kung ang makamundo ang ating gagamitin, hindi tayo magiging matagumpay sa buhay. Kasi ang mga mundo po, wala pong Diyos yan. Pero ang mga sumasampalataya sa Panginoon, ang mga nagtitiwala sa Panginoon, ay hindi magiging talunan sapagkat ang ating pananampalataya ay nakatuon sa Diyos. Yung nagbibigay ng tagumpay. Kaya nga hindi ka titingin sa tabi-tabi. Kung ano man nangyayari, hindi ka nakatingin dyan. Nakatingin ka sa Diyos, yung nagbibigay sa iyo ng tagumpay. Kaya ituon nyo sa akin ang iyong pananampalataya sapagkat ako ang nagbibigay ng tagumpay. Hindi lamang pananampalataya, kundi pananampalataya nagtatagumpay yung overcomer. Kaya mahalaga po na maintindihan natin. Kung tayo po ay nakakaranas sa mga ganitong sitwasyon na parang down na tayo, parang talo na ako bilang tao, no. Huwag kang susuko. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang susuko. May pag-asa. Yan po ang totoo talaga. Ayan ang gusto ng kaaway, sumuko ka na, talo ka na. Hindi po. Para tayo magkaroon ng tagumpay sa pananampalataya, dapat maintindihan natin. Tanong mo sa sarili mo, yung bang faith mo fake? Kasi po magkatunog faith fake. Baka yung faith mo fake. Bakit? Kasi para magkaroon ka ng matagumpay na buhay, kailangan may matagumpay kang pananampalataya. True faith, genuine. Di po ba? Kasi po marami po nagsasabi, they claim to be Christian, pero pagdating na, Christian ako, mananampalataya ako, pero sa nguso lang, wala sa puso. Kanyang lakad, hindi naman lakad ng pananampalataya bilang tunay na Kristiyano. Ang lakad, para nakainom eh. Christian ako eh. Di ba, madalas ganun. Hindi, yung lakad talaga, napatungo talaga na ikaw ay papunta sa landas ng ating Panginoon. Lalo na po ang mensahe po natin sa pagpapatuloy po kay Josue. Kay Josue pa rin po tayo. Na kung saan, meron doon sitwasyon na kung saan ipinakita na magkaroon ka ng matagumpay na pananampalataya. Nagresulta po ito na matagumpay na buhay. Kilala niyo po ba si Rahab? Kung nabasa niyo po sa book of chapter 2 ng Josue, si Rahab po, siya po yung bayarang babae. So, hindi ko na po nilagay yan, medyo mahaba po kasi. So, Josue 2 po, yung chapter 1, yung verse 1, kung saan nagpadala ulit si Josue ng espiyan dalawa. 40 years po ang lumipas na kasi, mulang sila po ay nagpadala ng espiya. Binalik po nila yun. Sasakupin na po nila ang Jericho, nagpadala po sa dalawang espiya. At yung dalawang espiyang po yun, siyempre, di ba, pag ikaw ay pupunta sa isang lugar, saan ka pupunta? Lalo't dayuhan ka.
Doon ka pupunta sa maraming kasiyahan. Yung maraming tao, doon ka mag-i-espiya. Doon po siya pumasok kung saan nagtatrabaho ang lugar ni Rahab o Rahab na isang bayarang babae. Ang problema, may nakakita doon sa dalawang espiya. Sinabi doon sa hari, sabi, Mahal na hari, may nakakita ako doon. Ni taga-dairy ko yun eh. Hindi ka na naita yun kasi iba ko magsalita. Tsaka ngayon ko lang nakita yun eh. Kaya yun po ang nangyari. Kaya ang nangyari, sinabi nung hari, o sige, pumunta ka doon kay Rahab o kay Rahab. Sabi mo, palabasin yung mga espiyang iyan na nandito sa ating lugar. Ito na po papasok yung sinasabi ng Panginoon. Paano tayo magkaroon ng matagumpay na pananampalataya, magdudulot ito ng matagumpay na buhay. Unang-una po, pananampalatayang nakasentro sa katotohanan. Kasi marami pong faith, sasabihin mo, may pananampalataya ako sa Diyos. Naniniwala ako sa Diyos. Marami tanongin mo, may Diyos ba? Oo, naniniwala ako sa Diyos. Pero yung faith ba yun, nakaangkla doon sa salita ng Diyos? Lalo even the Christian, di ba? Pag nagsisermon ng pastor, may sinabi, anak, may mga bisyo dyan, talikuran nyo na yan. Hindi galing sa Diyos yan. Di ba? Minsan ganun eh. Hindi tayo naniniwala kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya yung faith natin, base lang ito doon sa ating pinaniniwalaan at gusto lang. Pero para magkaroon ng matagumpay na pananampalataya, ang gawin mo, dapat mayroon kang pananampalatayang nakasentro o nakaangkla sa katotohanan. Ito na po yung kwento ko na sinasabi po sa Joshua 2:8-9. Bago matulog ang dalawang espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupaing ito at labis ang pagkatakot ng mga tao rito sa inyo. Alam niyo po, alam na ni Rahab o Rahab na wala na silang pag-asa. Talo na sila. Kasi sinabi rito, alam kong ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang lupaing ito. Yung faith niya, hindi ito dahil sa marami sila doon, mataas ang kanilang pader, kundi ang kanyang pananampalataya kung ano ang sinasabi, ang katotohanan. Kasi 40 years, nabalitaan na nila. Na may nangyari, yung mga nangyari noon na hinati ng mausos ang dagat, alam na nila yan. Mamaya mababasa po natin sa ibang verse yan. At alam na nila na ang Diyos ng Israel, talagang Diyos na makapangyarihan, kung saan hinati yung dagat. Di ba? Maraming himalang ginawa. Kaya yung faith ni Rahab, sa kabila sa paligid niya, bali-balita lang. Kaya panahon na yun, mayroon namang marites eh. Di ba? 40 years na, pero alam pa rin. Ano po pinakita dito? Na pinakita ng pananampalataya ni Rahab na nakasentro sa tunay na Diyos. Pag binalik niyo po yung Panginoon, all capital letters po yun. Mabalik po yung all capital. May ibig sabihin po kasi yun. Pag all capital po yung Panginoon, ibig sabihin po yun Yahweh. Yahweh, yun po ang personal name ng ating Diyos Ama. Ibig sabihin yung pananampalataya ni Rahab, ibig siya ay kananita, ibig siya ay bayarang babae, nakasentro ito doon sa kanyang pananampalataya sa tunay na Diyos. Na may relasyon talaga, kasi personal name ng Panginoon, ba't alam niya? Ibig sabihin, may ugnayan sa kahit nung panahon na yon na nangyari na yung 40 years ago, yung mga himala at kapangyarihan ng Diyos, ipinakita na doon na kung saan may relasyon, may ugnayan na po si Rahab. Yung pananampalataya niya hindi base doon sa kanilang sitwasyon. Alam nilang talo na sila. Kasi bakit? Bumase siya sa katotohanan na sinabi ng Panginoon, ibinigay na sa inyo ito. Alam na niya, nakasentro siya doon sa pananampalataya sa katotohanan. Hindi doon sa kanila, hindi matatalo to. Kasi mataas ang pader namin. Handa na kami, nalulusubin nyo kami. Di ba? Alam niyo naman kung ano nangyayari sa Wall of Jericho? Ganun po ang kanyang pananampalataya. For nalis lang po. Yung pong Lord kasi o Panginoon na simula lang ang P, maliit po. Yung lang capital letter, isabihin po nun, Adonai, master lang po. Kaya may ipinapakita po. Pag binasa po kasi natin, may sinasabi sa atin si Lord. Kaya yung capital letter, personal name ng ating Diyos Ama, Yahweh, ibig sabihin may personal na relasyon ka sa Diyos. Yun po ang ipinakita ni Rahab dito. Na saan si Rahab na walang pag-asa na matatalo na, pero dahil sa kanyang pagsentro sa katotohanan, alam niya na ililigtas siya ng Diyos. Na alam niya na ang pananampalataya nagbibigay sa kanya ng pag-asa.
Naniniwala ba kayo na ang pag-asa na meron ka, ng pananampalatayang meron ka, may pag-asa ka sa Panginoon? May totoo yun. Kaya yung faith natin, not just about faith, kundi faith na talagang genuine, talagang naniniwala ka sa katotohanan ng salita ng Diyos. Naniniwala ka at nagtitiwala ka sa sinasabi ng katotohanan na nabigay sa atin, lalo ng lakas ng loob. Yung po ang nangyari kay Rahab. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na alin? Maniwala sa katotohanan, ang pananampalataya na naniniwala sa katotohanan. Ano po sabi sa Joshua 2:10? Nabalitaan namin, ito pa yung sinasabi ko kanina, nabalitaan namin kung paano pinatuyo ng Panginoon. Malaking letters na naman, no? Ang dagat pula, nang lumabas kayo sa Ehipto, nabalitaan din namin kung paano nyo pinatay ang 2 hari ng mga Amoreo na sina Sihon at Og sa silangan ng Jordan. Alam niyo po ba yung 40 years na lumipas na paniniwalaan nyo pa kaya? Tagal na yan. Hindi na totoo yan, 40 years. Alam niyo bakit totoo? Kasi nga, nangyari, marami ang nakasaksi. Marami ang nakakita nung panahon kaya lumaganap yung mga marites. Hindi nyo ba alam? Noong sa panahon ng Israelita, pinakita. Ganun po ang nangyari. Kaya nung nabalitaan ng mga sa taga Jericho yung ganitong sitwasyon, nagbigay ito ng takot sa kanila. Pero sabi dito, nabalitaan lang eh. Hindi sumampalataya, di po ba? Nasa nabalitaan ko lang, pero hindi ka naman nagtitiwala. Pero itong si Rahab ay merong puso't pananampalataya na naniniwala siya. Kaya nung sinabi niyo sa unang verse natin, di ba? Naniniwala ko ang Panginoon na nagbigay sa inyo ng tagumpay dito. Matatalo nyo kami. Kaya dapat hindi lang po tayo sumasampalataya, kundi pinaniniwalaan mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Marami sa atin hindi ganun eh. Sumasampalataya ako pero hindi naman lahat ng nandiyan totoo eh. Hindi naman lahat ng nangyari yan noong panahon yan eh. I mean, ano natin yung ating inawit kanina, same God. Siya pa rin yun, nananatila, siya pa rin yung Diyos na yun na hindi nagbabago. Alam niyo po ba si Og? Si Og po, napakalaking tao po niya, masigit pa raw ito kay Goliath. Pero tinalo ng Diyos. Amen? Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, ano bang higante sa buhay mo ngayon na hindi ko kayang talunin, sabi ng Diyos sa'yo? Hindi, maniwala ka. Kasi kaya kong talunin ito sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa akin, sabi ng Panginoon. At marami ngayon hindi totoo ang Bible. Myth lang yan. Di ba? Hindi totoo nangyari yan. Pero marami pong pag-aaral, yung mga archaeologists, pinatunayan po nila totoo po ang Bible. Lahat po na nangyari yan, pinatotohanan. Alam niyo po, pag po ako nagsishare ng gospel, tinatako agad yung tao, naniniwala po ba kayo sa salita ng Diyos sa Biblia? Pag sinabing oo, go tayo. Pag sinabing hindi ko nakakausapin. Baliwala ang lahat. Dito po kaya, sino po naniniwala dito sa salita ng Diyos? Amen. Kung di po kayo naniniwala, uwian na tayo. Kasi yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung di mo paniniwalaan ano sinasabi ng Diyos, ano pa kwenta na pag-uusap natin? Di po ba? Kaya po ang ating pananampalataya nakasentro doon o nakaangkla sa katotohanan sa salita ng Diyos. Kung di tayo naniniwala, ba't pa tayo nandito? Paniwalaan natin. Kasi po, yun po ang nagbibigay sa atin ng lalo natin naiintindihan, nauunawaan na tayo po'y alin? Mga anak ng Diyos. Kung naniniwala ka sa Bible, anak ka ng Diyos. Amen? Amen. Kung sinasabi ng katotohanan na ikaw asin at ilaw ng mundong ito, naniniwala ka. Hindi po sinasabing ang pastor lang mga asin at ilaw. Hindi. Maging ikaw ay janitor, maging ano man ang profession mo, kahit alila ka, pinakamababa ka sa lipunang ito, hindi mawawala na ikaw ay asin at ilaw ng mundong ito. Amen? Kasi yun ang identity natin, yun ang sinasabi ng katotohanan. Hindi, kasi wala na akong halaga, wala na mabe-bless akin. Tama, sa'yo, pero sa Diyos gagamitin ka niya. Kaya magiging asin at ilaw ka anuman ang iyong kalalagayan sa buhay. Kasi yun ang itinadhana o nakaprepare sa ating lahat bilang mananampalataya. Kaya ang tanong, nagiging asin at ilaw ba tayo? At sinasabi ng katotohanan na ikaw ay tinubos at hindi nahatulan. Amen? Hindi ka nahatulan ng Diyos. Lahat tayo alin? Nado sa biyaya ng Diyos kung saan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen?
Yun ang sinasabi, kaya wala na yung takot. At tatakot ang mamatay. Baka, baka hindi nga, yung faith mo, hindi genuine, hindi real, hindi totoo, fake. Kayong matagumpay na buhay, ito po yung nakaangkla kung tayo po ay naniniwala sa katotohanan na ikaw ay pinili ng Diyos para mamunga at magtagumpay sa buhay. Amen? Pero hindi ko po sinasabi, ang matagumpay na buhay po ba? Yung mayaman ka, marami kang Hindi po doon nakatingin si Lord. Lalo sinabi ko nung nakaraang message, di ba, kung talagang ang kailangan ng tao, ng bawat tao ay pera o pinansyal, ang pinadala ni Lord, economies. Ano ba number one kailangan ng tao? Kapatawaran kaya nga binigay niya si Jesus. Amen? Kapatawaran ang kailangan ng tao, kaya si Jesus ang pinadala niya. Kaya nga hindi siya nagpadala ng economies para yumaman lahat lang ang tao ng hindi. Kasi yun ang greatest need ng tao, ang forgiveness and salvation. At ang pangalawa, pananampalataya na nagdudulot ng takot at malaman ng tunay na Diyos. Nung si Rahab po, inanampalataya at naniwala sa katotohanan, nagkaroon po siya ng takot. Sabi sa Joshua 2:11, natakot kami na mabalitaan namin ito at duwag ang bawat isa sa amin dahil sa inyo. Sa English po, parang fear pleaser, yung parang nanginginig sa takot, sabing gano'n. Sapagkat ang Panginoon, capital letter na naman, na inyong Diyos ay isang Diyos sa langit at sa lupa. Ang pananampalataya ni Rahab na nakasentro sa katotohanan, sinasabi ng Diyos ng Israel, ito po'y nagbigay sa kanya ng takot. Alam naman natin sila natakot, pero ito ginawa niya ng action yung takot Hindi, natatakot ako, dito lang, hindi. Natakot siya, pero may ginawa siyang aksyon. Sa panahon natin ngayong Christian, at religious, mga religyoso, karamihan tayo walang takot sa Diyos Yan po ang realidad. Maraming Kristiyano walang takot sa Diyos, walang galang sa Diyos. Sabi ng Diyos, every Sunday, inuutos ko yan. Mag-church kayo. Ginagawa ba natin? Wala tayong takot sa Diyos Pero pag si Mayor nagsabi, yung mga taytayan nyo dito kailangan pumunta rito kasi may ibibigay ako. Baka bukas pala, nandun ka Pero pagdating kay Lord, nakakalungkot. Wala tayong takot. Pag sabi ni Lord na, ito gawin mo. Hindi totoo yan. Tsitsera ka, hindi naman totoo yan Ganoon tayo. Wala tayong paggalang. Kilala niyo si Abraham Lincoln? Kilala niyo po? Sino nga nakakilala? Mga kabataan, sino si Abraham Lincoln? President ng Amerika, praise God, totoo yan. Alam niyo po ba si Abraham Lincoln, nung nagsimba siya minsan, at sa pagsisimba niya, binabasa rin salita ng Diyos, biglang tayo siya. Hindi yung mga tao doon katabi niya, Abraham, upo ka lang. Bakit? Hindi, ikaw lang nakatayo. Sabi niya, ba't ako hindi tatayo? Pag ako bilang presidente ng Amerika, pag ako nagsalita, nagtatayuan kayo Ang nagsasalita ngayon ay Diyos na makapangyarihan, hindi ako tatayo. Amen. Di ba? Ganun ang pagkatakot sa Diyos. Minsan takot na takot tayo sa tao, pagdating sa Diyos, hindi. Yan po nakakalungkot. Dapat ang pagkatakot natin sa Diyos, kung saan nagbibigay ito, na lalo tayong sumampalataya. Pero pagdating sa mga favorite, mga K-pop natin, sumasayaw ka pa Pero pagdating kay Lord, ang saya ng kantahan, ihikap ka. Di ba? Yan ang realidad. Pero pang mga paborito na artista, kahit yung tumutugtong beep, alam ko yan, sa jeep, mga jeep, minsan sumasayaw pa Pero pagdating sa Diyos, wala tayong takot. Pag tayo naglalagay, kapag tayo magtatrabaho na hindi tama, wala tayong takot. Pero ito si Rahab, iba. Iba itong si Rahab dahil yung pananampalataya niya ay nagbibigay saan nakatuon siya sa Diyos, hindi sa paligid niya. Iisa lang kasi siya. Mamaya pa sasabihin po yung pananampalataya nakatuon sa katangian ng tunay na Diyos. Dapat doon po tayo, kanina po, binanggit po sa awitin yung mga katangian ng Diyos. Sino po yung nakapansin po doon? Mga binanggit po doon. Nandoon, bakit? Marami po kasi mga mislead faith. Ano po ba yung unang-unang mislead faith sa atin dito sa mundong ito? Ito yung practice or tradition. Kailan lang may nangyari, di ba? Yung mga, alam niyo na yon, yung mga nakamaroon. Di ba?
Yung faith ba, sinasabi ba, ano ba yung sinasabi ng katotohanan? Tradition, ay, dito na ako mamamatay kasi salin-salin na eh. Kaya pinamamana ko na itong aking pananampalataya ko sa anak. Iyan ba yung magdudulot ng tunay na pagliligtas sa iyo ng Diyos? Tignan natin. Minsan ganun tayo, lalo na may mga maedad, mayroon ako ganun, tita eh. Sinirang ko ng salita ng Diyos, ang sabi sa banat sa akin, pamangkin, dito na ako mamamatay. Ito na yung nakakisna ng ating mga lolo mo, di ba? Hindi na ako nakapagtalo kasi alam mo yung mga ganun banat, yung mga ano na yun. Pero tingnan natin, yung bang faith mo yung nakasentro sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi baka mag-lead iyon sa kapahamakan. Popular opinion, kapag maraming, katulad yan, di ba? Sa ibang ano rin, marami sila, doon tayo. Ang tanong, nakasentro ba ito sa salita ng Diyos? Hindi para may hanto, kundi ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At meron po yung personal preference. Pastor, dito na ako kasi, ano ko lang ito, pang personal, ginagalang ko rin. Lalo sa mga kabataan, di ba? Uso ngayon yung mga hindi kasal. Itong, gano'n mo kasi ano eh. Ganun na lang. Ibang-iba kung ano sinasabi. Ano ba? People of influence. Ako, kilala nyo. Kahit ako'y pastor, tingnan nyo rin kung ano sinasabi ko kung galing talaga sa salita ng Diyos. Kaya nga sa Joseph 1:8, pag bulay-bulayin ito araw at gabi, di ba? Huwag lang pag sinabi ko, sinabi ni Pastor Elmerio, tignan nyo rin, magbasa tayo. Baka sinasabi ko, iba yung sinabi ni Pastor doon, ba't? Di ba? Para i-lead tayo, ano yung sinasabi ng katotohanan? Ano man yung mga tao na tinitingnan nyo na, tignan nyo rin, kung tunay yung sinasabi niya ay galing sa salita ng Diyos. Kasi ililid tayo niyan, ilalayo tayo niyan sa kapahamakan. Yung pakiramdam or feelings, lalong-lalo na po yan. Di ba? Ang pananampalataya mo, pag ikaw masaya, galing. Pero pag malungkot, wala na. Parang alang mag-asawa yan eh. Sino ba yung mga asawa na rito? Ayaw mo yun, no? Kilala ko kayo. Di ba? Pag may asawa, di ba? Pag baka yung bagong kasal, di ba? Habang naglalakad yung groom dun sa ano eh. Halos mangiyak-iyak pa yung groom eh. Ako, ganda ng asawa ko. Diba? Lumipat na yung 3 taon, umiiyak pa rin yung lalaki. Bakit? Puruha pala asawa ko. Hindi pala siya ganito. Ang ating pananampalataya sa feelings, hindi mawawala. Nag-fade, kaya nga hindi nga pwede. Based of our feeling, hindi. Ito ay base o nakaangkla sa katotohanan. Tama po ba? Kasi pag nangyari po, yun ang magbibigay sa atin ng kalayaan sa kasinungalingan ng kaaway. Ito po sinasabi sa Juan 8:32. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen? Wala nang iba, hindi po ako, kundi ang Panginoon. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus lamang ang katotohanan. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, ng Biblia patungkol kay Jesus, yun po ang totoo. At yun, sa tuno ng banal na Espiritu, kaya naiintindihan, nauunawaan po natin ang katotohanan. Madalas po tayo, kaya nga kayo pinagbigyan po ng Bible reading, di po ba? Kasi dati ayaw natin, hindi ko maintindihan ng Bible, ang Biblia, ang lalim eh. Pero nga because meron tayong ugnayan at tunay na pananampalataya sa Panginoon, anong ginawa? Merong ibinigay ang Diyos sa atin, ang kanyang banal na Espiritu upang maunawaan natin yung salita ng Diyos. Ganito pala sinasabi. Dati hindi natin maintindihan eh, no? Ngayon, nahimay na natin. Dahil nga sa katulong ng banal na Espiritu, kung saan kinakausap tayo ng Panginoon at ang katotohanan ay lagi nagbibigay kapurihan sa pangalan ni Jesus. Naalala ko po nung kami po ni Mrs. May pinag-pray kasi may kailangan po siyang bilhin. Nag-pray po kami, sabi ko, Lord, kayo na po bahala, kayo na po magbigay, kung ano po gusto niyo mangyari. Alam niyo po, kumilos si Lord. May ginaan po siyang tao para mangyari po yun. Para sa kapurihan ng Diyos. Hindi yung iba na, sabi sa akin ni Lord, kinausap ako ni Lord, pauutangin mo daw ako. Sino ba mayaman dito? Lahat naman tayo mayaman dito. Si Tatay Rose. Tatay Rose, kinausap ako ng Diyos. At ang sabi sa akin ng Diyos, pauutangin mo ko. Sabi sa Tatay Rose, wala naman sinasabi ka akin ng Diyos eh. Ako nga, wala rin pera eh. Naintindihan po ba natin? Ibig sabihin, pag kumilos si Lord ang maitataas. Mismong yung taong iyon, kakausapin nila, nga eh. Sabi sa akin si Lord eh, pautangin na kita, Elmer eh.
Yun, bakit? Nangyari yun dahil para itaas ang ating Panginoon. Naintindihan po natin? Kasi nami-mislead tayo, minsan ganyan. Kaya maintindihan natin, si Lord dapat ang maitaas. Pag tayo nananampalataya at nakaangkla, doon sa pananampalataya, ang karangalan, ang pangalan ni Jesus ang naitataas. Yun po ang makikita natin. Huwag po tayong, na kung saan dito, sabi dito sa Hebreo 12:2a, itoon natin ang ating Panginoon kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Ibig sabihin, huwag tayong mag-focus sa sarili natin. Mag-focus tayo yung magbibigay ng matibay at tagumpay sa ating buhay ang ating pananampalataya kay Jesus. At madalas po yan, pag tayo nag-focus sa sarili, mabibigo po tayo. Makita mo lang ang mukha mo sa salamin, bigo ka na. Hindi, joke lang po. Di ba yung gano'n? Hindi, huwag tayong tumingin. Kasi tumingin tayo sa ating faith, okay? Ang kailangan natin, pananampalataya natin, ay mayroon dapat matapang na pananampalataya. Ayan, pag pinag-uusapan na yung matapang, diyan nagkakaproblema maraming Kristiyano. Ano, yan yung mga talagang ipaglalaban. Yung pagdating ang kanyang faith. Ako po, naalala ko po noon, ako po ay hindi pa ganun ka-Kristiyano. Pag po ako ay nasa, siyempre, alam niyo naman yung aking nakaraan, ano? May nagaya sa akin. Shot lang. Isang tagay lang. Wala po akong tapang noon. Ay, isa lang naman eh. Yung isa, naging 2. Naging 3, hanggang sa napaupo na. Di po kay Rahab o kay Rahab, iba po ang talagang tapang nito. Yung kanyang pananampalataya, talagang laban sa buong Jericho mga Kananita. Dito po sinasabi sa Joshua 2:4-6, sabi ganito. Sinabi ni Rahab, totoo po may mga taong nakituloy dito. Ito po yung papunta na po yung hari na palabasin yung espiya. Pero hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis sila ng madilim at nang pasara na ang pintuan ng lungsod, hindi ko alam kung saan sila pupunta. Pero kung susundan nyo agad sila, maaabutan nyo po sila. Pero ang totoo, itinago ni Rahab ang 2 espiya sa bubong ng bahay niya at tinakpan niya sila ng mga pinagputol-putol na halaman na ginagawang telang linin na pinatutuyo niya roon. Nagbigay ng utos ang hari. Pag ang hari nagbigay sa'yo ng utos, anong gagawin mo? Sundin mo, hindi. Pag hindi ka sumunod, papatayin ka eh. Kasi utos ng hari nga, hindi nababali eh. Ganun ang tapang ni Rahab sa pananampalataya niya. Doon ipinakita na kung saan, kung ikaw may matapang na pananampalataya, ililigtas ka ng Diyos. Kasi sa verse 3, sabi po, palabasin mo ang mga taong nakituloy sa bahay mo dahil nandito sila para mag-espiya sa lupain natin. Buhay dito nakataya. Di po ba? Pinag-uusapan buhay dito. Pag nalaman ko nandiyan niya, tinatago mo, yari ka. Halimbawa na lang dito. May pumasok dito mga dibaril. Tututukan ka. Mananampalataya ka? Baka wala dito matira eh. Di ba? May matira dito yung natutulog. May magsabi, hindi, napadaan lang ako dito eh. Di ba yun ang katotohanan eh? Pag life and death na, delikado na. Mag-iisip ako. Baka iba yan, di ba? Pero ito si Rahab, iba. Binali niya ang kautosan ng hari. Hindi, wala akong may nakita nga ako, pero umalis na, puntahan niyo doon. Abutan niyo pa. Pero hindi, itinago ni Rahab. Ganon katapang sa pananampalataya si Rahab. At ang nagresulta ito ng pagliligtas ng Diyos. Kaya kung tayo matapang sa pananampalataya, hindi po yung tapang dito ng pangmundo, suntukan tayo. Hindi ganon. Ang tapang na sinasabi rito, yung pinaninigan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sinasabi na kaya kang iligtas ng Diyos, nagtitiwala ka ba? Yun ang tapang na meron tayo. Na kahit buhay nakataya, alam mo, ipaglalaban mo ang pananampalataya na nag-uudyok na maniwala sa pangako ng Diyos at sumunod sa Diyos. Kaya nga pag ikaw ay talaga may matapang na pananampalataya, alam mo, naniniwala ka sa pangako ng Diyos. Sino naniniwala sa pangako ng Diyos? Amen? Alam niyo, balikan natin kay Caleb tsaka kay Joshua, di ba? May mga espiya noon, pinadala. Pero pagpunti na doon, nakakita sila ng, di ba, yung ubas, ang lalaki. Isang bulig lang, isang ganon. Anong tawag doon? Bulig ba tawag doon? 2 tao nagkakarga. Hindi sa ubas. Ubas, ang laki kasi.
Pero pagdating doon, sinabi nila, lalaki, hindi natin sila kaya, ang lalaki doon, higanti makakalaban natin doon. Nagalit ang Diyos, pinarusahan sila. Bakit? Hindi ka naniniwala, di ba sabi ko, ibinigay ko na sa inyo yung lupain na yan. Ba't hindi nyo makongko? Ba't natakot kayo? Kasi hindi kayo naniwala sa pangako ko. Ganon din sa atin. Kung naniniwala ka na may matagumpay kang buhay, pangako ng Diyos, maniniwala ka? Amen! Kasi pangako ng Diyos sa iyo yun eh. Ang tanong, naniniwala ba tayo? Kasi yun ang mahalaga pag tayo nakaangkla doon sa salita ng Diyos at matapang natin ito sinusunod dahil alam mo na magaganap ang pangako sa iyo ng Diyos, susunod ka. Di ba? Hindi, wala akong pera. Alam mo na i-bless ka ni Lord, naniwala ka. Oh. Huwag kang magnakaw, huwag kang, di ba, gumawa ng masama. Kasi i-bless ka ni Lord. Marami na pong pagkakataon na nagpapatotoo dahil dyan. Walang-wala sila pero nanalangin sila. Share ko na sa inyo. Meron pong kisang ganyan. Walang pera po. Talagang wala eh. Kasi wala ng trabaho nung pagka-pandemic. Nag-pray siya, sabi niya, Lord, wala po kami nito. Paano na yan? Wala po kami kakainin po ngayon to. Sabi niya gano'n. Nag-pray sila. Maya-maya may kumakatok. Sa pangalan na ng Pedro. Pedro. Ano yun? Oh, ba't napunta ka? Tagal natin hindi nakita. Oo, hinahanap na kita. Lumipat ka na pala ng bahay. Oo nga eh. O bakit ka napapunta rito? Di mo man natatandaan? May nahiram ako sa yung pera. Hindi ko na matandaan yun. Tagal na. Ako natatandaan ko pa. Ito oh. May tubo pa. Naniwala siya sa pangako ng Diyos, God will provide. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka. Pangako ng Diyos. At pag may matapang tayong pananampalataya, sumusunod ka sa Diyos. Ito nga eh. Pag matapang ka, syempre susunod ka. Ano sabi dito sa Hebreo 11:31? Dahil sa pananampalataya, tinulungan ni Rahab ang babaeng bayaran ng espiya at hindi siya pinatay kasama ng mga kababayan niyang suwail sa Diyos. Siya lang ang may pananampalataya kasi katulad ng kababayan suwail sa Diyos. Lahat ng mga nandun, suwail. Siya lang ang sumampalataya. Siya lang ang naniwala sa Diyos ng Israel. Kaya siya nailigtas, matapang siya. Laban sa lahat ng mga kaninita? Hindi. Kasi bakit? Kahit 1,000 kayo, sa kasama ko ang Diyos, ililigtas ako. Amen? Yun ang katotohanan. Pag tayo hindi, nag-iisa lang ako. Hindi, kaya nga si Prophet Elijah eh. Elijah ha, propeta na yun, nakaranas din ng depression eh. Ano sabi niya kay Lord? Lord, patayin mo na lang ako. Nag-iisa na lang ako. Mali. May 7,000 pang propeta, hindi mo alam. Yun ang nangyayari sa atin. Pag alam mo talunan ka, nag-iisa ka na lang, wala kang kakampi. Pero ang katotohanan, pag ikaw ay may matapang na pananampalataya, ililigtas ka ng Diyos kahit 10,000 ba yung kalaban mo. Amen? Yun ang katotohanan. Huwag tayo matakot, huwag tayo mag-alala. Kasi bakit? Ibigay natin ang laban na to sa ating Panginoon, ang pagkakaroon ng matapang na pananampalataya, nakasusunod at nakakaranas ng pagliligtas ng Diyos. Alam ng marami ng Diyos na ayaw nilang sumunod, kaya hindi sila naililigtas ng Diyos. Kaya marami sa atin napapahamak. Bakit? Ayaw nilang sumunod sa Diyos eh. Ayoko niyan, hindi masaya. Ayoko niyan kasi, alam mo na mga pan-church, pang-ano lang yan sa mga walang ginagawa sa buhay. Yung mga elder lang, yung mga walang magawa sa buhay. Pero ang pag-church, wala. Gagawin ko muna yung buhay ko, maging masaya. Nakakalungkot na nangyari sa California, di ba? Nabalitaan niyo na po ba yun? Minak nila si Lord. At marami nagsasabi, dahil sa kanilang pagmamak kay Lord, nangyari yan. Pero ipag-pray pa rin po natin, kahit nangyari po yan. Kasi alam natin, may nagpatotoo po doon, isang Christian. Kailan na nabasa ko po sa ano. Yung bahay niya po napapagitnaan na nasusunog, pero yung bahay niya hindi nasusunog. Sabi niya, praise God, alam ko ang Diyos ang nag-iingat sa akin. Ganun si Lord. Pag may matapang ka pananampalataya, tatayuan mo to. At talagang magiging, Lord, patay na akong patay. Ang tanong sa atin, kaya ba natin tayuan ang ating pananampalataya? Kaya ba natin maging matapang sa ating pananampalataya? Na kahit sabihin, hindi, talagang, ano sinasabi ng salita ng Diyos, paninindigan ko, kahit uso pa yan, kahit marami nagsasabi, hindi okay, pananampalatayaan ko pa rin kung anong sinasabi ng Diyos. Sa mga estudyante, di ba? Lalong-lalo na. Pag mag-exam na, may mga kaibigan ka, hindi tayo nakapag-aral. Mangopya na lang tayo. Sasabihin ka pa, it's better to cheat than to repeat. O di ba? Hindi. Mananampalataya, hindi yan. Hindi ako mangopya. Ayaw ng Diyos yan. Maniwala ka.
ito nangyari. Baksak, hindi nga nag-aral eh. Kala ko ba namang, anuhin ako ni Lord? May aral po kasi yun. Yung sinasabi ko sa mga kabataan, mag-aral ka. At yung nangyari yun sa iyo, magiging aral yun. Yung pagkabigo mo, ay isa lang hakbang o stepping stone patungo doon sa tagumpay na ibibigay sa iyo ng Diyos. Alam niyo po, lahat po na matagumpay na tao, nakaranas po yan lahat ng failure. Bago sila nagtagumpay, nag-failure muna sila. Hindi po puro matagumpay, hindi po. Nag-failure sila po upang makita nila yung aral na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Ganun po sa atin. Kailangan lang maging matapang sa trabaho, di ba? Sa paglalagay, pag nahuli ka, hindi ka maglalagay. Hindi, bakit? Kasi ito sinasabi ng pananampalataya ay manindigan ka roon. Kasi wala mo nakakakita eh. Nilagay mo pa doon sa... Ito na, oh. Maging matapang tayo. Bakit? Ang matapang na pananampalataya maituturing na matuwid ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Sabi dito sa Santiago 2:25-26, ganon din si Rahab, ang babaeng bayaran at tinuring siyang matuwid. Hindi nyo naiisip, lagi sinasabi na nito, ang Rahab na ang babaeng bayaran. Pwede na yung babaeng bayaran na lang. Bakit kailangan pa sabihin yung Rahab? May dahilan po kasi yan. At sasabihin pa, babaeng bayaran. Alam nyo bakit? Ipinapakita sa atin ng Diyos dito na kahit ikaw ang pinakamababang tao sa tingin ng mundong ito, kaya kang bigyan ng matagumpay na buhay ng Diyos. Amen? Oh, totoo yun. Sinabi, kailangan pa laging sabihin yun upang ipatunayan sa atin ng Diyos na kahit anong nangyari sa buhay mo, anuman ang sitwasyon mo sa buhay mo, na ikay mananampalataya, meron kang matagumpay na pananampalataya, meron kang matagumpay na buhay na hinaharap. Wala, kasi lang ako eh. Bababa lang ang tinapos ko. May kanta yan, di ba? Saka yung doon lang. Yung nakakaano na kanta doon. Doon lang. Ano ba yung kanta? Hindi ko alam eh. Paano na sa isip ko, di ba? Sa panaginip lang kita. Doon lang, di ba? Hindi panaginip ang sinasabi ng Diyos, kundi pangako niya. Kung saan may pananampalataya na nagpapakita ng buhay ang faith mo. Buhay talaga ang yung pananampalataya mo. Na totoo at hindi fake. Kung totoo ang faith natin, magbubunga yun ng mabubuting bagay sa atin na inilaan ng Diyos na ating gagawin. Ano yung sinabi dito? Balikan po natin. Dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita, itinuro ang ibang daan para makatakas sila kung paano patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Yung faith ni Rahab, dahil sa paniniwala sa totohanan at naging matapang siya, ano nangyari? Naging matuwid siya sa harapan ng Panginoon. At ginawa niya yung matuwid. Bakit? Ginawa niya yung plano ng Diyos na dalhin yung espiya doon, makaligtas yung espiya doon at makaalis sa tulong ni Rahab. At yun ay mabuting gawa sa paningin ng Diyos. Kaya pag tayo po may matapang na pananampalataya, nakagagawa po tayo ng nakalulugod sa harapan ng Diyos. Yung mabuting gawa. Kaya lalo tayo, pag ikaw ay mananampalataya ka, hindi ka mananampalataya noon, naging mananampalataya ka ngayon na mabuti ka, lalo ka nagiging nakakagawa ka ng mabuti. Kasi yun po ang nakalaan ng Diyos para sa atin. Sabi niya, plano at nakahanda ko na sa aking mga mananampalataya anak ng Diyos na gumawa ng mabuti. Kaya nga pag nakita, ibang-iba ka na ngayon. Dati hindi ka ganyan na. Ngayon, nagagawa na. Kasi nga yun ay itinalaga sa atin ng Diyos. Dahil naging matapang ka sa pananampalataya. Ang nakakalungkot lang, Christian ka? Hindi halata. Bakit? Kasi nga hindi nakikita sa'yo. Hindi nakikita sa atin yung tapang sa ating na tinatayuan mo ba yung pananampalataya mo. Kasi kung may tunay kang pananampalataya, may tapang ka, ito yung nakasentro lagi sa ating Panginoon. It's not about us. Hindi yan sa sarili mong lakas, sarili mong talino, kakayahan. It's all about God. It's all about Jesus. Yung ating faith. Itanong mo sa katabi mo, kaya mo bang tumayo para sa Panginoon? Kasi ang matagumpay na pananampalataya ay yung nakasentro ang ating pananampalataya sa sinasabi ng salita ng Diyos. Minsan pag nakakarinig ng sinabi ko, umiilag ka, hindi akin yan. Sa'yo yan, no? Ganun pa di ba? May patama si pastor, hindi akin yan. Sa'yo yan. Para nga magbago kayo, para magbago tayo eh. Kaya nga, hindi pa tapos si Lord sa atin sa pagbabago eh. Kaya wag mong iwasan, tanggapin natin. Kasi doon gagawa talaga yung pagkilos at magiging matapang tayo sa ating pananampalataya. Kapag naging matapang tayo, lalo natin nasusunod ang Diyos at nakakagawa tayo ng mabuti
at nagiging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Sino po dito yung gusto niyo matagumpay na buhay? Amen! O magkaroon po tayo 2025, matagumpay yung ating pananampalataya. Na masabi talaga, ay, brother, talagang full of faith yan, nabibless ako. Ganon dapat. Hindi yung pag nakita kayo, ayoko yan. Kuna-kunarian lang yan. Faith, hindi dapat. Sa tulong at biyaya ng Diyos. Dahil ang bibigay ng tagumpay, ang ating Panginoon, Jesus. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo na yung matagumpay na buhay. Dahil sa pananampalataya mo. Amen? Lahat po pumalakpak na malakas para sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pwede na po tayong manalangin pa. Manalangin po tayo. Lord and Heavenly Father, we glorify your name, God. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming pananampalataya, hindi lamang buhay na walang hanggan. Ang aming pananampalataya, na tunay na nakasentro sa salita mo, pinaninindigan namin, tinatayuan namin. Lord, laban na ako, laban. Dahil alam namin, Panginoon, na ang pananampalatayang ito ay isang pinakamabisang daan na nagbibigay sa amin ng matagumpay na buhay. Hindi lamang material things, Lord God, kundi, Panginoon, na kami sumasalang o dumadanas ng mga bagay na ayaw namin. Pero Lord, napagtatagumpayan namin to. Pagsubok, depression, anxiety, mga bagay na nagpapalugmok sa amin, na pinakikita na walang kwenta ang buhay namin. Lord, hindi ganyan ang pagkakakilala mo sa amin. Ang pagkakalikha mo sa amin. Yung disenyo mo, Panginoon, disenyo na galing sa inyo. Kayo po ay matagumpay na Diyos at hindi kailanman matatalo. Ganon din po, Panginoon. Itinadhana mo kami, inilaan mo kami sa ganitong bagay. We are more than conqueror. Tulungan niyo kami, Panginoon, na pag kami nakakaranas ng pagsubok, kami nakakaranas ng pighati, kakulangan sa finances, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, panandalian lang ito. Lilipas din ito at ipakikita mo na may daan sa mga bagay na alam namin na walang solusyon, pero may solusyon dahil kayo po yun. Ang tagumpay sa inyo. Matutunan namin, Panginoon, na makita yung aming pagkakakilanlan sa inyo. Nakatuon kami sa inyo. Hindi sa sitwasyon, hindi sa nararanasan namin, hindi sa kawalan namin, Panginoon, sa kalungkutan, kundi, Lord, sa katangian mong taglay, upang ang aming pananampalataya maging matagumpay, Panginoon. At dalangin din po namin, sa bawat utos mo, sa bawat pinagagawa mo, Lord, makatayo kami. Magawa namin ito. Hindi para sabihin magaling kami, kundi lalo mapapurihan ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito, sa salita mo. Na tunay, Lord God, sa itong taon na to, Panginoon, naniniwala kami. Dahil pangako po yan, hindi lang sa taon ito, sa darating pang maraming taon. Lord, magkakaroon kami ng matagumpay na buhay sapagkat kami ay mayroong matagumpay na pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ilagay niyo po ito sa puso namin upang sa puso namin magdala sa aming pananampalataya na may buhay, na kung saan may aksyon. Binibigyan na po ng application ito sa buhay namin upang lahat na makakita ay tunay na mabless at makita na ang tunay na Diyos namin sinasamba ay ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli po, salamat po, Panginoon, sa iyong kapurihan at kadakilaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.